how great thou art. Amen. What a blessed song that will remind us igsoon nga unsa ra gyud ka, no? Wala ra gyud ka. How small I am. Mubo ra gyud kay ka, gamay ra gyud kay ka kung karagyon sa Ginoo. Amen. So mga bata, digan ko third class. 11 and 12, hangyo lang ko pabili lang sa karon. Kaya sa next week, na naman yung klase inyo ha. Okay? 11 and 12, pabili lang sa ta. By next week, dito ka dyan, yung mga dyan. Cake, dito ka cake. Dito ka cake. 11 and 12, pabili lang sa ta. Hangyo ko for the last time. Guys, sa next Sunday, na naman yung klase inyo ha. And then, guys, kung para mga atong mga kuhanin ko, mga juniors, hindi natin mga juniors nga need utabang, no, to share the Bible. Kailan, tapos ka natin faith mo kailan. Okay. And then, ito na, ano yan, hindi ka makatapat kay Casey. Tapos ka pa. Ay, hindi mo gamay. Kumaan lang kasi kay Andrea. Yeah, okay. So, ayaw kaulaw, no? We want every juniors ako ko lahigit ang friendship sa juniors of some adults and even the teenagers. But I believe there's ano lang focus na kita no kung unsay mga pagtulunan nga sa Biblia. Dili na ginato pugutan nga yalaw na to ang kanang gitawag nga ambience no or palibot ba nga makababag sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And tonight I will continue the message last Wednesday night. Wala na ito na human. And I try my best na mahuman ka karon. Usa lang to ka praise ato nakita nito but naapay second praise. Importante pud kaayo sa matag usa. And I believe tonight salamat kaayo sa matag usa. And gatuod jud ko so every time you obey the Lord there is a blessing. Always remember of that. No dili jud kawang ang imong pag-adto sa simbahan. Kung ang imong pag-adto sa simbahan is tinuod nga naa jud kay gitawag nga dako kaayo nga pagtagad sa pulong sa Ginoo. Most of the time, we are offended nga maingon ka nakawang ato baag sa simbahan. Kito magbasi ang ato sa simbahan wala na po. Wala yung kagatuon ba. So I'm telling you, so this church will continue preaching against sin. O wala yung plano na ulango na. If there are people, maybe adults with us, na naanas din na balaan po sa Bible, or maybe ahead sa tuwa, or maybe kabalo sila. And I believe dili ko gusto nga kung sa atong ginahimo kasala karon atong mapasa sa atong mga anak or sa atong mga young people or even sa atong mga bata. Wala means nga di ba? Kung sa atong himuon sa atong kinabuhi, sala pa na siya or dili o sala. Always remember na ay nagsunod nimo. There's someone na look up nimo. There's someone nga nagalantaw sa imong kinabuhi. So mo na at nakitaan last Wednesday about the book of Ecclesiastes chapter 12 kung mabrihan karon hapon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. And then makita mo pa yung tindog. Okay, as we learn the Word of God, karon nga hapon. Okay, kung makita mo Ecclesiastes chapter number 12, verse 13 and verse number 4. Ato balik ko na yung basa. Kaya wala ato rin nahuman last Wednesday night because of time. Nahukan tagunas. Usa lang word ang ato nakita. Usa lang ka-praise ang ato nakita. Na possible nga makatabang sa tuwa. But I believe so on this kind of passage tonight, it will be help us to us. It will help us sa matagusan na nato. Brother Bobby said kanina, abi na to ang atong pagsunod sa Ginoo murag wala lay panalangin. Yes, siguro wala panalangin sa earthly nga panalangin, pero they are heavenly blessing. Most of the time, mawala ang kisuhanon, murag easy lang kayo ma-disobey, sayo lang kayo dili mo follow sa Ginoo. Kaya naman wala ato nakitaan kung unsa man ang tinuod nga panalangin. Because people are looking for those things na makitaan lang. Kung ba tayo soon nga ang panalangin sa langit, hindi na makitaan karon madahil gawin. It is a blessing nga atong masayran. Atong makitaan nga tinuod ang Ginoo nga panalangin nga atong makitaan gikan sa iyang pulong. And look at verse 13 and verse 14. Atong basahon sa tanan. And after that, mag-pray ta, asking the Lord for help for the message karon nga gabi. Okay, let's pray. Let's pray. Let's read. Okay. Let's read verse 13 and verse 14. Galit mo nari. Okay, verse 13 and now we'll start. Begin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14. For God shall bring every work into judgment, and every secret things, whether it be good or whether it be evil. Now, ako basta ako sa Bisaya.
Ayun sa Bible rin, paminawon nato ang kanapos sa tibuok nga hilisgutan. Kahadloki ang Dios o bantay ang iyang mga kasuguan, kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Heart praise so katungdanan sa tao. Verse 14, kay ang Dios mudala sa matagbuhat ngadto sa paghukom, uban ang matag tinago nga butang bisan kini maayo o bisan kini dautan. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, karon nga hapon, ako pag-apo, Lord, gamiton ko nimo. Kung naa may mga sala, Lord, nga makababag, we ask forgiveness, O God. Lord, I pray that you use your word, Lord, to challenge every person, every Christian, na naadiri, Lord God. Lord, we know that the whole conclusion of our lives, Lord, dili magamatter kung unsay naa mo ani kalibutan, but magamatter, Lord, kung paunsa may mahadlok o mag-keep sa imong gitawag ng mga sugo. Lord, I believe as a saved person, it is the will of you, Lord, sa among kinabuhi, na tumano mo ang tanang kasuguan, dili pa na mahimo, Lord, but we do our best to obey you, Lord, in our Christian life. Lord, salamat kayo sa matagusa. Thank you, Lord, sa mga ginikanan na naadiri karon, amahan o inahan, even mga young people, Lord, even sa mga juniors na Lord, na naadiri karon. Ako pag-ampo, magalihok ka, Lord, sa mataguna-huna o kasing-kasing. Ego, Lord God, matibabaw sa imong kaluoy o grasya. Lord, Holy Spirit, speak to us tonight. Lord, use me as ever kung sa imong gawa sa imong bakba, Lord, para sa imong kahimayaan. Lord, we can do nothing apart from you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat, Ikson, karon nga gabi. Once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Few kipo. Few plabe ba tayo? Few plabe. Okay, few plabe. Kaya hayag pa man. Ang kipo, kanang gabi naman, no? Anak si Pastor Bonifacio, Pastor, pagtuon na ugan, laan nga istorya. Tao na po, sa utuon pa sa David, kung ano ang libanan. Gamay na yun. Okay, try my best na magtuon, pero wala lagi lisod yun dyan, no? Pero I believe sa mga atong kaubanan din kablaan, dili isu sa inyo, sa iyo na kayo. Amen. So thank you for that. Salamat Ikson karon nga hapon sa pagbalik, and atong adtuan ang mensahe karon nga hapon. And ato sa i-review kadali ang atong nagian last Wednesday, kung wala katong Wednesday, and maybe tonight makadungog ka sa mensahe. Now, ingon sa verse number 13 diya, ingon sa Bible verse 13, paminaw nato ang panapo sa tibuok hilisgutan, kahadluki ang Dios o patay ang iyang mga kasuguan, kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Na duha ka buta makit Andrexon. Una-una, the praise kahadluki ang Dios. Rumatong ato mensahe last Wednesday, fear God. Kahadluki ang Ginoo. By the way, so look at verse number 7. Before natin maabot nga praise, na in verse 7 diyan nagisgot nga ang tao mamatay mubalik sa abog. Look at verse 7. Unya ang abog mubalik ngadto sa yuta, ingon sa kaniadto, o ang espiritu mubalik ngadto sa Dios kinsa mihatag niini. Look at verse 8. Katawangan sa mga katawangan nagaingon ang magwawali ang tanan katawangan. Now vanity of vanity, said the preacher, all is vanity. Kapag naigsoon sa kaniyang praise, ang nagsulat aniya si Solomon. We know that Solomon is a man of wisdom. Kapag kaana nga Solomon is grabe ang kaalam, gikan sa Ginoo, grabe ang iyang gitawag nga wisdom, nga masadiin, ang tanan nga iyang mga nakit-an, ang iyang tanan nga panghimo igsoon. It is all about the wisdom na gikan sa Dios. And kapag naigsoon sa gitawag na kinabuhi sa kaniyang time, nga na ay ginawag na gipanghimo ang mga katawan, and nakit-an niya ang whole conclusion sa tibuok nga katawan. And that's why ino sa diya first, nakit-an nila ang tao mamatay diyan. Ang tao gihimo sa abog, mubalik rapod sa abog. O niya ang spirit mubalik po sa Ginoo. If you are saved, mubalik ka sa Ginoo, pero if you are not saved, you're going to hell forever and ever. So makit-an ta na igsoon. That's why ino sa Bible at verse number 13. Giistorya da, mo ni ang conclusion, mao ni ang pahinapos. Ingon sa verse 13 igsoon nga, ano makit-an diya sa tibuok nga kinabuhi sa usa ka tawo. And the Bible says, ingon sa verse, ingon sa Solomon diya nga number 1, kahadluki ang Dios. So ato topic last Wednesday, fear God, no fear God. We know igsoon kung naatay kahadlok sa Ginoo, it will move us to serve the Lord. No, muna ato na ito last Wednesday. If we have feared the Lord, naatay tawag nga nagalakaw ta sa iyang tawag nga pamaagi, it is God's way. And we know igsoon nga kung natin kahadlok sa Ginoo, we will grow in holiness. Sa diha nga natin kahadlok sa Ginoo, so always remember, nagatubo ta sa pagkabalaan. Kaya nagalikay ka sa mga butang nga dili maayo kay tungod naa kay kahadlok
sa Ginoo. Mulikay ka sa mga butang nga makaguba sa imong kinabuhi, nakaglikay ka sa mga butang nga dili makapahimaya sa Dios, kay nga naman naatay kahadlok sa Ginoo. And last, when we have feared the Lord, He will submit to one another. Kung naatay kahadlok sa Ginoo, simple lang gyud kaayo. We submit one to another. We love one another. No, wala, dili ka mo hate sa ubang tao kay mo na ang iyong sugo pod nga you need to love one another. No, that's why ato nakita na last Wednesday ito tuwan because of time. And the last, the blessing of fearing God. Na ipanalangin kung naatay kahadlok sa Ginoo. Number one, nakita niya, the secret of the Lord is with Him. In the book of Psalms 25 verse 14, na ang sikreto sa Ginoo naa sa ato ba? Amen? Naa sa ato ba? Na ay mga butang iya sa Dios na naabot ka nato or nahimo nga palalaki nato. And number two, great is thy goodness. Kung naatay kahadlok sa Ginoo, ma-experience mo pagkamaayo sa Dios. And you know what? Ang kahadlok sa Ginoo, kung naatay kahadlok sa Ginoo, panalangin niya, ang panalangin ang imong kinabuhi mo taas. Amen? Indot kayo, Proverbs chapter 10 verse 27, in the fear of the Lord prolonged days. Mutaas ang imong kinabuhi. Tagaan pagkataas ang kinabuhi sa Ginoo tungod kay naakay kahadlok sa Ginoo. And last, number 5, it's on, it will cause us to hate evil. Kung naatay gitawag ang kahadlok sa Ginoo na blessing niya, muli kayo sa mga butang nga dautan. And last, ang blessing kung naatay kahadlok sa Ginoo, naatay kaisog and naatay gitawag na strong confidence. And ang mga nakita sa Proverbs 14, so it's on that we have a strong confidence. Now, so on tonight, atong atuan in the next phrase, in ang tawag so on nga conclusion sa usa ka tao. Balik to verse 13, Ecclesiastes chapter number 12 and verse number 13. Is the Bible says, verse 13, in the Bible, let us hear the conclusion of the whole matter. Number 1, fear God. And number 2, and this is our message tonight, and keep His commandments. Una-una, naingon si Solomon, o ni ang gitawag nga pahinapos atong kinabuhi, kahadluki ang Ginoo. Kahadluki ang Ginoo. Ikaduha, ingon sa diya, verse number 13, o pantay ang iyang mga kasuguan. By the way, so on, all of us, di na to kaya tumaron ang tanang sugo sa Diyos. But the good thing is, dili man nato mahimo ang tanan sugo sa Ginoo, pero nangitabo ta atong gihatag ang atong best nga matuman ang sugo sa Dios. Naay kalahian sa mga di na gani matuman ang pulong sa Ginoo, pero nag-decide pa nung ka na namuhimo ay bisod magyapon kayo na. Or maski unsat alisurikson, but I believe makaaya nato na kay naman that is from the word of God to keep His commandments. Dili lisod para nato kung naatay Ginoo, amen. Dili lisod para sa igsoon kung kabaluta kung kinsa ang atong Dios, kinsa ang atong ginatuuhan sa atong gitawag na kinabuhi. So that's why we will keep His commandments. Look at the phrase, and that is the whole duty of man. Mao ni ang kanani mo nga usaman, kanani mo nga katungganan sa tibuok ni mong pagkatao. Fear God and keep His commandments. Now, what's the purpose na nakasor? Look at verse 14. For God shall bring every work into judgment. Every obedience na judgment, and every disobedience na judgment. When you obey the Lord, na gitawag ng blessing, but when you disobey the Lord, there is what? Consequence. Wala yung Bible niya na ay gitawag igsoon nga na gitawag na paghukom ang mga butang, and every word into judgment, ang mga patagbuhat ngadto sa paghukom. That okay igsoon sa hukmanan. In verse number 14, look at praise, uban sa matag tinago nga butang, secret things, mga secret things. Only you and God ang nasayod. Muna yung Bible niya, bisan kini maayo, bisan kini dautan. Now igsoon, look at the praise, atong title sa mensahe karon, keep His commandments. And keep His commandments. Now igsoon, always remember this, we show our love to God by obeying Him. If you truly love the Lord, if you truly igsoon na natin magigugmas, imong manluluwas, and I believe you obey God. You remember the day you got saved? You remember the bago pa kanaluwas? Now whatever kung unsay madunggan mo sa pulong sa Ginoo, if the word of God can tell us, buhaton ni, unsay tungin mo, we follow, we obey, kaya naman,
kabalunggan kita na higugma pag-ayos sa Dios. Pero hinahinay sa kalugayon, sa imong gitawag, Kristohanong kinabuhi, worldliness will come. Sen, ang sala, masunod sa imong kinabuhi. Kung hinahinay, mapalayo ang imong gugma sa Diyos, at ang mabituan na iksun, walay lain, kundi ang imong obedience sa Diyos. Instead of obey God, karon ang imong gihimo, imo na gina-question kung sa ang pulong sa Ginoo. Tinuod pa na! Napala sa Bible, na umingaw iksun, every time na unsay giwali, ani nga pulpit, maski unsa nga sala nga giwali ani nga pulpit ikson, I'm telling you, that is right. Walay giwali nga sala dili ikson nga makaingon ka wala sa Bible. Dili ni mo wali og sala dili kung dili na makit-an kung unsa nga sa Biblia. There are people say mayon sila nga wala pa sa Bible nga ato man tumanon. Wala makakit-an nga nga word, nga word. Yes, you cannot find that word that I believe through conviction. Pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kung nag-warning ang Ginoo sa mga sala siya, kung sabay conviction nimo, guilty ba ka or not guilty? Kung guilty ka, ibig sabihin mali. Pero kung wala guiltiness, ambot lang kung unsay para sa imo. But every time kung unsay giwali diri, kung unsa may mga sala atong gihimo ikson, I believe that is the sin nga dapat ato tanggalon sa atong kinabuhi. Pamos upas, usahay, makaingon ta tungod atong naandan, atong ginahan nga sala, may lang ta. Dili na tinoray, atik na na. Wala pa sa Bible. Di pa na makitaan sa Bible. May lawig suon, dili ni muwali dili o kalang against sala, dili sala. Everything, kung unsay ma-preach diri against sin, that is sin sa among kabalo na mo, gikan sa pulong sa Ginoo. Na-apply na ng mga daan sa among kinabuhi. Before na mo nagiwali, kabalo na may kanang abutang sala na siya. And you know what, taghan kay bantayanan, kung dito makaya tanan. Maramdaman niyo kung unsa may pag-istorya ang Ginoo sa imuha. Just focus on that praise. Just focus on that sin. Kung naamala sa imuha, iampo sa Ginoo. Ayaw pahimong nerbilyoso. Kung tinuod pa nga nana sa imuha, Lord, kung sa may tinuod ba ni? Istorya mo nimo. Guilty ko. Tinuod ni o dili. Lord, nagala ni kung salakan ni. Dili kay mo rebellious na. Dili kay mo against the preacher. Dili kay mo against the pulong sa Ginoo. Instead of God talking to you, obey Him. Obey. Don't let the sin nga imong kaguman. But don't ayaw kagutin nga sala imong itago. We show our love to God by obeying Him. Yes, obeying God is not easy. Tinuod man. Wala di Kristohano mayon diri nga sayon mo obey sa Ginoo. Yes, wala gyud. Tinuod na. Yes. Obeying God is not easy, but it is the right thing to do. Dili sayon pero moy tama, amen. Dili ba sayon pero moy dapat buhaton sa Kristohano? Always remember, if you are saved today, wala di rason na dili ka mo-obey sa Ginoo. Unya, magihan ka na, kanang verse. Kung ang mga points unya, wala rason na dili ka mo-obey sa Diyos. Every time na andun ka kaluwasan, it is a good thing to obey the Lord in our life. Always remember, obedience brings blessing. Obedience brings blessing. Faith brings salvation. Ang imong pagsalig, pagtuo kang Kristo, mudalag kaluwasan, pero ang imong pagtuman sa sugo sa Ginoo, mudalag panalangin. Pasalamat kay Son, nakakasipahan nga dili pa nimo buhaton ng kaluwasan. Dili ikaw mutuman ba? Kaya mo bang simbahan karon, pasamupay lang ka pastor, mga lagad lang ka pastor, mutuman lang ka sa kasuguan. Basit lang, maluwas ka, basit na ba yun? Dili lagi na sure. Basit, pastor, maluwas. Pag-isol, salamat ang pagtuman sa Ginoo is kusaman nagdala og panalangin. Kung naa may tao isol na dapat pagtuman sa tulong sa Ginoo, kita nga mga luwas. Di ba? Kung naa may tao ba magtuman sa tulong, kita nga mga luwas, kita man ang kitagaan sa Ginoo karapatan nga maminaw sa iyang gitawag ng mga pulong. Obedience will keep us to be closer to God. Artist, ang imong obedience suon mo na makakip sa imo kapaminti ka close sa Ginoo. Natay mga ginikanan diri no sahay kung ang imong mga anak is obedience tayo. Yo po, kung kamutagan nila, gawi po nimo ganang gawi po nimo og ganang sila baas kung ay kasi kay ang bataari ba tungod kayo rin nagadisobey ni. Kung bata galing na obedience tayo, maluto, kulong-ag, bukas nato, kape kabutan, mayo kayo. Close kasi sa ginikanan. Pero kani bata iso ka disobedience, dili close sa ginikanan. The same thing with the Lord. If we are to obedience to the Lord, we are close to God. Pero kung disobedience sa igsoon, mao na ang cause na kita igsoon malayo dira sa Ginoo. Ang igsoon,
naay mga hingpit kapag sunod sa matag sugo ni Kristo, naay absolutely obedience to every command of Christ, naay gitawag igsuon nga mga command ang atong Ginoo nga dapat tumanon sa atong gitawag nga kinabuhi. Kailangan ulit, nahigira na ito na, nadunggan na many times, na ang atong obedience igsuon is still nagpabilin dira sa atong gitawag nga Ginoo. And that's why He keep His commandment. As the same person, as a luwas na tao igsuon, always put in your mind tonight that we need to keep His commandments. Mutuman ka sugo sa imong maestra. Suguan ka sa imong gitawag sa mga classmate, no? Na ako sugo pagod kay tiyo magid ba? Ano ba? Sige tulaka. Di ba seryoso magasugo ba? Tuman gani ka. Ang gipo ko na ba? Amen. Always remember that. We have a lot of command nga tuman gikan sa Dios. The disobedience Christian is not living for God. Bukat kini. Ang mga kasuhanon nga nag-disobey sa Ginoo wala na nanginabuhi sa Dios. Yun na. The disobedience Christian is not living for God, but he's setting himself up for chastening. Sa diha ka nag-disobey ta, gibutang lang nimo imong kaugalingon ba sa mga bunal. Nga bunal nga iya sa Dios. Abi ato, okay ra man dai mag-disobey, okay ra man di mo simba, okay ra di magbasa Bible, okay ra man di magampo. Pero hinahinoy na mga kabalo niya, gibutang mo yung kagalingon, nga maabot ang panahon, bunalan ka sa Diyos. That's why disobedience Christian is not living for God, but gibutang niya ang kagalingon sa bunal dira sa Diyos. Look at Christians that are disobedience. They are carnal Christian. Kani mga Kristohanon gani nga gitawag nga nag-disobey sa Ginoo, although makit-ani mo Sunday, wala problem. Makit-ani mo sila sa Domingo mo simba. But they were disobedient sa gitawag na after church, after sa gitawag kinabuhi sa gawas, they were disobedient mo ni mga Kristohanon na karnal. Kung sa karnal, nagatuman sa iyang unod, they follow their flesh. Carnal Christians because they follow their flesh. Always remember it so to look at naay gitawag ng mga Kristohanon igsoon na nag-disobey sa Diyos. And the Bible says, those kind of gitawag ng mga Christians is they were carnal. Look at Romans chapter 8. Romans chapter 8. In the book of Romans chapter 8, narata mga brihan, siguro pa makitaan kita na. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse number 5, down to verse number 10. Romans 8:5. 8, 5, 6, 7, down to verse number 10. Look at this place and so on. And hope tonight, pasti ulan, mag-focus sa mga ilaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Look at Christians, na nag-disobey sa Ginoo. They were carnal. Dili na ito mag-question ang ilang kinabuhi. You wonder why question nila ang pulong sa Ginoo because they were carnal. Look at verse 5, chapter 8, in the book of Romans. The Bible says, for they that are after the flesh, kay sila nga nagsunod sa unod, nagunahuna sa mga butang na iya sa unod, apan sila nga nagsunod sa Espiritu, sa mga butang na iya sa Espiritu. Look at verse 6, kaya ang pagkaunod nun sa unahuna, kamatayon, apan ang pagka-espirituano sa unahuna, kinabuhi o kalinaw. Look at verse 7, tungod kaya ang unod nun sa mga pag-unahuna, makik-away, batok sa Diyos. Look at the praise. Ang mga unod-unod, ang carnal, ang disobedience, nagipagbatok sa Diyos, kay kini dili ilalong sa balaod sa Diyos, may makahimo, gayon kini. Look at verse 8, busa sila nga mga naa sa unod, dili nakapahimo sa Ginoo, sa Diyos. Look at verse 8 na, so then they that are in the flesh cannot please God. Look at verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Look at verse 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Now it's so always remember, disobedience Christians is a carnal Christian. Kaya mga tao, mga Kristohanon na nag-disobey sa Ginoo, mga tao ito, nakarnal sila, o ingon sa Bible sa ilang kinabuhi, wala yun nahimuot ang Ginoo. Ingon sa verse number 8 niya, so then they that are in the flesh, na kung sila anaa sa ilang unod, cannot please God, dili mahimuot ang Ginoo
sa ilang kinabuhi. Now, it is disobedience and so on brought death to many in the wilderness. Ang kanyang ginawang igsoon na disobedience, nagdalali o kamatayon sa kalaghanan dito sa kawalangan. If you remember, igsoon many times, nagantay mga disobedience, ang nangino mga katawan sa Diyos, o ang uban na mamatay, ang uban na wala ang ilang kinabuhi tungod of disobedience. It brought to defeat the army of Joshua. Remember Joshua? Katong si Achan, ikuha niya ang mga butang sa Jericho, and then napindi sila sa AI, naman, because of disobedience. Noon na ang consequences noon, it lost the ground full of Saul as king of Israel. Because of disobedience, ang pagkahulog ni Saul, ang pagkatawag, ang pagka-pull down ni Saul, mga tabo, it threw the children of Israel into bondage. Because of disobedience, na-captive ang mga Israelites. It is because of Moses not enter to the promised land. Kung hinunggan nga si Moses, wala na kasunod sa promised land. Why? Because of disobedience. Now always remember, partial disobedience is still disobedience. Partial disobedience is still disobedience. Now, that is the negative side of someone who ginawag na disobedience. Mauna ang disobedience Christians is not living for God. Disobedient Christian is a carnal Christian. Dili makit-an sila ang ginawag na Spirit of God, but all the makit-an sila is so on is one. Makit-an dito sa silang kinabuhi at ilang unod-nun ng mga desires sa kinabuhi. And last, so on, at makit-an rin, the positive obedience must be given as by Peter. Look at, okay, Acts chapter 5 verse 29. Mauni ang positive na ginawag na obedience. Buko lang yung science noon, mahuman na ito pas-pas karon. Natin tulog ka points sa magian. Wala sa niya ang ginawag na introduction. Chapter 5, Acts chapter 5, buhat, kapitulo 5, versikulo 29. Acts chapter 5. Open your Bible, nagawa yung Bible, so I want to show kung sa gihimo ni Pedro Alexon. When persecuted, he said, na persecuted Alexon sa iyaha, but you know what? Mo ang ingon. Acts chapter 5, verse number 29. Acts 5:29. You know the story, nagrabe ang ilang pagwali sa pulong sa Ginoo ang time, but na mga konsiyo, council, nga against sa ilaha, mga priest, no? Against sa ilang pagwali, but the Bible says, kung ano yung the Bible rin, look at verse number 28, or verse 27, kung basahin yung sa Bible, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, okay? Na ay ginawag ng high priest asked them, saying, did not we strictly command you that you should not teach in this name? No, ipugyan sila na muwali sa pangalan ni Kristo. And behold, we have filled Jerusalem with your doctrine. Inyo man noong gitudluan ng mga katawan ng Jerusalem sa inyong doktrina, look at the place, and intend to bring this man's blood upon us. Like so, always remember na ay ipagwali sa pulong sa Ginoo niya, na ay persecution. But look at Peter. Look at verse 29. The Bible says, that Peter and the other apostle answered and said, iso kayo sila, no? We ought to obey God rather than men. They have a positive example na obedience na makita nila sa life ni Pedro. When Peter said, we ought to obey God, kami kinahanglan na mutuman sa Diyos kaysa mga tao na exalt. We need, just like Peter, we need that. We need Christians, we need believers tonight, today. Na kung sanihin exalt, musulti sa sama ng Pedro, na mas kailangan na mutuman sa Diyos kaysa mutuman mo sa tao. Kaya we need Christians today, exalt, yung mga ingon ka exalt, na kailangan ni mutuman sa kailangan mga sugo sa Diyos, more than sugo sa tao. Na exalt, when Peter said, naa sa persecution, kung siya ingon niya, hindi kami kinahanglan na mutuman sa Diyos kaysa sa mga tao. Pero exalt, kani nga tayong dili tayo na mutuman sa Diyos, kinain persecution. Na ay ginawag exalt ng mga tao nga against nila, na mga tao nga dili ganahan nila. Na mga tao exalt nga gina-persecute sila, gina-istoryahan sila, dili maayo, and so, gipagdakop sila na time, ayun sa Bible, gipatubang sila sa high priest, and the Bible says, na ay karing sa Peter rin, na wala agad sa nahandog, kaningon siya, mas maayo ka, na mubay sa Diyos, kinahanglan mo, mubay sa Diyos, mutuman sa Diyos, kaysa sa mga tao. Maraming so many times tonight,
Whatever persecution that we have, na kita nagatuman sa pulong sa Ginoo, kita nag-obey diya sa Diyos. Whatever kung unsa may mga persecution, mga affliction, whatever kung unsa may istorya sa mga taong kapalibot na igsoon, we need to quote this verse. The Bible says, nga kailangan nato mutuman sa Diyos kaysa sa mga tao. Amen? We need that kind of Christians. Nga even ang imong boss, ngayon siya, trabaho ka sante, ay dili boss, mas maaari mo tuman ko sa kuwang Ginoo more than sa imuha. Na even sa school, ngayon ang imong mga klase, ay dapat Domingo, mag-practice ka, kahit tayo na sa Lunes, na we have to obey God rather than your classmates. Amen? Kaya kung sa name school mo, barong ka, every Sunday, always remember, dapat atong unahon ang Ginoo sa pinatuhin. And always remember, we need to obey God every Sunday. Kung naman mga tao, may iwan sa tuwa na ayos na ng musika, may nang piyatuan, we ought to obey God rather than men. Amen? That's that Jesus. Ay, pastor, ba rin mabagsak ko? Ay, pastor, ba rin matanggal ko sa trabaho? Do you think it's on? Kung imo muna ng Ginoo, mabagsak ka. Do you think kung imo muna ng Ginoo, tanggalong ka sa imong amo? No! God is controlling everything. Kasi nakalimot ka, siya ang Ginoo sa imong, siya ang Ginoo sa mga Ginoo. Diyos sa mga hari sa mga hari. Siya ang nag-iis ka lang. Kung mahawa man ka sa trabaho, kumagsak man ka, ay porto sa Ginoo na. As long as you obey the Lord. Obey God and keep His commandments. When I go Bible, it's called, we ought to obey God rather than man. We need more Christians tonight to say that people, sa mga tao, bahala kung sa istorya nila. Ay, nung tempo, kung sa'y gusto nila na matapos, sila kinabuhi. Ay, gati sa tawag na kinabuhi. Ay, doon, kailangan na ito mutuman. Dira, sa Ginagson, 3 points lang. Ito, agian karon. What kind of obedience should we give them to Him? Kung sa man nga klase nga pagtuman, ang atong ihatag sa Diyos. Kung sa ba, ato bang pagtuman nga, tuman na, upa, hindi na ito. Sa makita na ito na unsang klase nga pagtuman ang atong ihatag sa Ginoo. Nanatayong tawag na puntos, we ought to obey God rather than men. At unsang ang klase nga pagtuman. Number 1, because of time. Hindi na magdugay. Please open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 12. 2 Timothy chapter 2 verse 12. What kind of obedience should we give to Him? Unsa man klase nga pagtuman ang atong ihatag sa iya para siya lang ba? Unsa kaya? Look at this, 2 Timothy chapter number 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. And maybe tonight you following God, you obey God before and karon wala na. Maybe this message will help you tonight. Look at chapter 2, 2 Timothy chapter 2 and verse number 15. Tara mo nagsuon. Nara sa inan? Okay, ato basahon sa may kanan. Hanggang ka, ready, start, begin. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, ito sa verse number 15, son, ang basahon sa Bisaya. Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon, nga nahimutan sa Dios, usa ka magbubuhat, nga naginahanglan, nga dili maulawan, nga matarong nga paagi, nga gabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Nagsuon, kailangan nato magkaroon o pagtuman sa Ginoo nga kanang gitawag nga tinuyuan. The word deliberate. Deliberate obedience. Yung sa Bisaya, pag tinuyuan nga pagsunod, tinuyuan nga pagkasunod-sunod. Ibig sabihin, kung utuman ka sa Ginoo, isulti nito, pugos-pugos lang, ba't gituyo, gini mo nga mauman, obey sa Ginoo, amen? Dili ito ngayon nga obey lang, ba't gituyo, gini mo nga kailangan, gini mo obey sa Diyos, na ay katayuan sa imong kinabuhi, nga kailangan ka mo obey niya sa Ginoo, kailangan ka iksuon mo, mutuon sa pulong sa Ginoo. Tinuyuan is to study the command, tinuyuan nga mutuon ta sa mga command sa Diyos. And by the way, asa man ang makita ng command sa Diyos? Science? Sa mathematics? Sa English na libro? Sa pocketbook? Sa Wattpad? No! The command of God is in this word. Kapahin mo! Muna kitagahan sa Ginoo nga sa iyo ni. Muna yung verse 15 that study to show thy
son, kanang mo trabaho, kanawa, kakabalo ko sa trabaho. Sabi sa una, nagtrabaho ko rin, nagtrabaho rin. Kapoy siya kayo na. Kaya namin ang imong amo, nag-expect siya na naawin ang himong ang trabaho. Pero ang problema mo, hindi ka ba unsay trabaho? Hindi ka ba muna mo ba? Ang mong himuon, sige namin kuha ang trapo, sige namin trapo, ito mga stocks dito, nag-over, nag-inaw na, mga kaya, lapit ka lang, titirap mo. Eh kapoy kayo ng trabaho na wala ka mga unsay suko ba? The same thing with us, taghan kay Kristohanon, na dili mo tuman, mo ugay sa Dilo, pero wala ka ba ng unsay ituman? Ano man? Kaya ang Biblia, maapoy ng Domingo man. Nagtagaan di mo Bible ka masahong sa balay. Kung saan na mo, magpahan mo palabrihan. Then ako ngayon pa sa Diyos, open yung Bible, ay naka-open na ba yung Bible? Kung magsalig ka na igsoon, sa mga puman na mawagin din sa pulpit, gamay lagi kayo ka patangan. Wala ang Bible, it was a study to show thyself approved unto God. Wala'y mali, nakakasimbahan mo doon sa Biblia, wala'y mali, nakasunday school, pero ang pinaka-the best study, sa balay. Ang akto ng simbahan mo lang yung nag-encourage mo, kumuli ka, basa ba ito na, kumuli ka, ampo ka binti, kumuli ka na kung nakalagad dito, kumuli ka, yan. Ang simbahan nag-remind lang nga, ang tinuod na obedience, katong nakakasabalay. Kaya pwede ba yung nakasabot ka rin, pwede ba yung nakaduhog ka rin, pero ang problem, noon saan mo sa imong balay. Kaya pwede na tayo manakakarong simbahan, naminaw ka rin, ngunit umanon, pero mag-abot sa balay, puro nakasilpon. Puro naka-social media, Facebook. Instead of studying His Word, muna ang kulang sa mga Kristohanon, igsoon, dagdag kulang sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Kaya naman, huwag nakabalo kung unsay kumanon. Una yung sa Bible, verse number 5, pagtuon sa magpakita sa imong kaugalingon na nahimutan sa Diyos, study to show thyself approved unto God. Kaya bang sa dihangan na kay Kristohanon ka na, kung ikaw ba kinabuhin Kristohanon, kabalo ka ba kung unsay sugo sa Ginoo? Basi o Ginoo, mga unbeliever mo, matutlo mo. Kung sa'yo mga sugo sa Ginoo. Kung sa'yo, istoryahan pa ka sa mga uban, oy, bawat ka na matao ka nung gana. Malipat pa ka, tinuod. Kung nanay verse sa Bible, hidaw, hidaw, malipat pa ka. Ikaw mo na nailag. Ano man, wala kang nakabasa. Wala kang nakatuon. Ngayon sila, ang sugo sa Ginoo, magsimba o Sabado, o naadre, keep the Sabbath day holy. Wala ka sa Bible, tinuod man. Kung ikaw po yung Bible tuon, ano bakit yung magsimba yun? Bakit hindi mo? Wala dito, kintin ka. Kung yung Bible, study to show thyself approved unto God. Study the Word of God, not to defend your sin. Kayo ba? Mutuon sa Biblia. Ay, tama niya kung himo, kaya wala ka na po nabasa sa Biblia, dili mali-mali. Ayaw to niya ang Bible, kita mo din saan ang imong sala. Kung mo sala na siya, kung giwala niya sa pulpit na sala na siya, ibig sabihin sala na siya, without proving na sa Bible. Kaya naman, there are things yung makita Alexon, through conviction, kung sala na siya, kung convict na. Luwas na kaya ka. Luwas na lang, dili luwas. Kaya manusawan mo bali ang mga dili luwas. Mas di pagkakabaan mo ng tayo, magtungod sa ilang sala, good na. Dahil para sa Portland, Reserve. Dili ka na. Pero kung luwas ka, istorya ka sa Ginoo na rin, diwali abot ang sala, o niya karoon, gikonvey ka sa Ginoo ang sala na siya, ibig sabihin, Ginoo, ka sala na. Di naman kailangan na reason kung habang sa Bible o wala, talagang yung mga butanoy, dapat na iwasan, maski din mo makita sa Bible. Lord, always na, every time you read the Bible, every you study the Bible, the Word of God, the conviction sa imong kasing-kasing isoon, mauna ang magpagtutlo na to. Ayaw pagtuon sa Biblia para inisaan ang imong sala. Patuloy ang Biblia to obey. Kung unsa imong tun-andra. Do not study the Word of God. Kamahimo kang garbuso. Usahay, kung nagana kayo matun-an sa pulong sa Ginoo, garbuso na kayo ta, pride na tayo, mas maayo mo nimo. Pagili.
Unta ang ato pagtuon sa pulong sa Ginoo dito mahimong garboso, at ang ato pagtuon sa pulong sa Ginoo igsoon para mahimo kang lig-on. Always remember, every time you say His word, malunggan mong pulong sa Ginoo, dili sa mabright tayo, dili mabright na tayo ka, maayo na ka sa tanan, no, dili. Ang ato dili pagtuon sa pulong sa Ginoo para malig-on ka, kung ay problema, strong kayo ka. Kung ay tentasyon, strong kayo ka. Kung ay mga butang, dili maayo, strong kayo ka. Kaya naman, naatay pulong sa Ginoo. That is the word obedience. Obey, so, sa tinuyuan kapag obey. Tinuyuan kapag pagkamasunod doon. Deliberate obedience. English pa. Saya ka daw, hindi magkakaroon doon. Okay? Tinuyuan kapag pagsunod doon. Atong tunaan ang pulong sa Ginoo. Obey the word of God. And always remember, study the word of God. Ang pulong sa Ginoo, igsoon mo rin makatabang ito as a Christian. Number 2, because of time. What kind of obedience should be given to Him? Number 1, deliberate obedience. Tinuyuan nga pagkasunod doon. At kamasunod doon. Tuyuon, di nato nga ma-obey. Eh kung hindi mo tuyuon, hindi ka maka-obey. Dili sakto ang pag-obey. Number 2, look at this. Hebrews chapter 11 verse 6. Familiar verse? Familiar verse? Hebrews chapter 11 and verse number 6. O, tuwa ka dali. Hebrews 11 verse 6. What kind of obedience na atong mahatag sa Ginoo? Number 1, deliberate obedience. Tinuyuan. Tinuyuan kapag kamasunod doon. Tuyuon, ginato ka ma-obey sa Ginoo. Para pagduwa-duwa, obey God in your life. Look at verse number 6, chapter 11, Hebrews. Hebrew Hanon. Atong basahon sa balik tanan, now we begin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Now, exalt the Bible says, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe, and believe He is, and He that is the rewarder of them that diligently seek Him. Look at verse 1. Now faith is the substance of things that hope for, the evidence of things not seen. Right, so on. Number 2 points. We should give the kind of obedience. Number 2, reckless obedience. What is a reckless? Walay hunong. Walay hunong nga pagkapasulundon. Walay hunong nga pagtuman. Ingon niya, the world will love you and may not understand. May ang mga tao makatawa sa imo, ang mga tao dili makasabot nimo. Ang mga tao igsoon, they were tawag nga mahimo ang katawanan sa pag-obey sa Ginoo at igsoon. Ay tawag nga reckless obedience. This kind of obedience on mahimo nimo ni by faith. That's why in the Bible, verse 1, for now faith is the substance of things that hope for, the evidence of things not seen. Maski katawan ka sa mga tao niya, maski ang mga tao niya igsoon, wala kasabot sa imong ginahimo, kaya obey ka sa Ginoo. But you know what? You continue, kaya kapalo ka igsoon by faith. Kapalo ka na ay tawag na good thing na mahimo ka na. Kaya sa ito pag-obey, sometimes, makadiscourage sa pag-obey tungkol kay di na ito makita ang result tayo. Most of the time, the obedience, lahi ang obedience sa kanang makita o obedience sa dili makita. Naay mga butang itong ginabuhi na nag-obey sa Ginoo nga only the Lord ang nakakita. Wala may tao nakakita, pero ang Ginoo nakakita niya na. So that's why by faith, ay so nakita na nila. So the faith, now faith is the substance of things that hope for, the evidence of things not seen, verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Always remember, Ikson, every time you obey the Lord, every time Ikson, na itawag na reckless obedience, na walay hunong, maski na persecution, na pagkakatawa, na itawag na waka na substance, yung ginikanan, na may mga Ikson na gina. Okay? Ginakatawan ka, kung sa mga imong altog simbahan, oy, puro na lang simbahan, puro na kasimbahan, puro na ka-obey, puro na ka-obey, wala ka magkay pulo sa balay. Yes, yung mga tao may mga but always remember, ayaw na yung hunong. Amen? In the reckless obedience, only ang sa mga mutang atong ihatag sa Diyos na obedience is on the reckless, walay hunong kapag tuman sa atong itawag na Diyos. That's why, mahimo, nato ni by faith, we can do this na itawag igsoon na magsalig sa Diyos. Maski wala nakasabot, nato igsoon. Maski usahay, wala nakasabot. Gano'n na ka sa lugar sa pagtuman sa Diyos.
There are times na question mo, nakakaman ko diri. Nag-unsa man ko diri. There are times na question mo, ano, yan man, ano na man ko diri. Yes, noon na igsoon. There are times na wala na kasabot, wala na sa lugar sa pagtuman, sa ginawa, but I believe igsoon. Do it, no, hata lang yapon. Inaagis sa pagtuo. Kaya pagtuo, igsoon, mauna ang mga butang, unod sa mga butang ang kilauman, kung ibiling siya sa mga butang na wala nakita. There are things na wala pa nakita, igsoon, but I obedience someday, ato na lang nakita. Number 3, because of time. Number 3, because of time. Number 1, deliberate obedience. Inuyuan na pagkamasulong doon. Number 2, walay hunong. Okay, walay hunong, reckless. Kung sa driving pa rin siya, reckless eh. Okay, nakabangga kayo, wala kang hunong. Okay, may pa ang driving nyo, kaya reckless. Trota, at kung ubing nyo na po, ditawag na reckless. And last, please open your Bible in the book of John chapter 14. John 14:15. Kani, ay dami sa uban. Ang kaya tungan kani. So ngayon na sila unsa man ko wala mo kabasa ang John 14:15 pastor. Luwas man kaya mo. Nganong wala kang monituma ang John 14:15. Tanaw ko sila kabutang diha. Practice po kita po sa mga pisuhanon. Makabantay po ta. Unsa kayo diha? Look at chapter 14 and verse number 15. The last obedience na atong mahatag sa Ginoo. The last obedience na atong ma-offer dira sa Ginoo. Number 1, deliberate obedience. Tinuyuan na pagkamasulundon. Number 2, reckless. Walay hunong na pagkamasulundon. And last, so on. Hindot tayo ni. Look at chapter 14, verse 15. The last points tonight. Subay ka sa pulong sa Ginoo. Look at verse 15. Nana sa Amen. Ato basahon sabay ka na. Where is start? Begin. If ye love me, keep my commandments. The last obedience na tumakit aming suot tonight is a loving obedience. Mahigugmaon na pagtuman. Guys, doon kumalo ba ka? If we obey the Lord because we love Him, maski yun sa mga trials na kinamoy, overcome nila. Because of love. Always remember, God first loved us. I like the song, I will serve Thee because I love Thee. We serve the Lord because atong ipakita, atong pahigugma sa Niya. What kind of obedience? Mahigugmaon nga pagtuman. Mahigugmaon nga pagkamasulundon. Not on basis of legal requirements, but because we love Him. Wala na nagtuman sa Ginoo tungod kay ay mga legal na requirements na gipirmahan diya. Kailangan jud ka mutuman, gi-force jud ka, gipugos jud ka mutuman sa Dios. Yes, I believe through preaching, madungga ito na, mura tag gituok, mura tag gipugos, mura tag igsoon nga gitagaan o gitawag na responsibility nga bug-ad kayo to obey the Lord at igsoon, loving God. Through obedience, igsoon, nagpakita na siya igsoon o kusaman, kapok kayong kadaugan sa itong kinabuhi. And I believe if you love to obey the Lord, wala di rason na may disubay ka sa Ginoo. Maski unsa kalisod, nagadugay, kung ihimo ni mo pag-obey sa Ginoo tungod kay nahigugma ka sa Ginoo, ako gatuo igsoon, na dili ka muundang mo-obey sa Ginoo. Obedience, always remember, obedience is very important in a Christian life. When we obey the Lord, there is a blessing. Makita na. Kung sa Bible, if ye love me, keep my commandments. Kung sa book of Ecclesiastes 12:13, fear God and keep my commandments. Ito ba kayo soon? Daghang mga tao mag-claim ano nga verse. Kaya siya, nawa. Kung sa Bible niya, matinuod ka na igugma sa Ginoo, tumana lagi ang mga sugo. Kaya, isay-isay ang pulo ka sugo. Ano sugo, abot sa opat na. Sabat din, pakit huli. Awa lagi, sabat din. Wala, palit na ito sa kanya. Hindi ho na po na siya. Sabi, makaingon na ba? Kaya tayo mga dili luwas kay kaya may pa kayo kadesidido mo, tuman sugo, sige mo. Kita mga luwas, mga bastard kayo. Ano mo yung bastard? Kaya ba ang ginagrab ng opportunity, lawas na pinako mo, bahala na ginuho niya. Langit na pinako, okay na ko, di mo tuman.
Luwas na mo, okay na kung tuman, ugma, dali na po. What kind of obedience? Number one, deliberate. Diliyukan. Number two, walay hulog, reckless obedience. Number three, walking obedience. If you love me, keep my commandments. Yung Jesus Christ, kung tinuod ka na gugma, kung tinuod ko na gugma na then, keep my commandments. So wala na siya nagsura akong kaluwasan. Wala ka rin si Jesus Christ, if you trust me, wala man. If you love me, kasi kasabot ka, sa diya ka naluwas ka, kung tinuod ka na higugma sa Diyos, tumana ang Diyos sa iyong kinabuhi. That is the price. Muna yung sa Bible. If you love me, keep my commandments. Tumana ang Ginoo sa mga. Wala ang gusto nyo ganina. Dili man tanan. Yes, sinuod. Sa kalagadagan, naman sa kuman sa Ginoo, di tanan everyday pakis na. Dili tanan nga sugo sa Ginoo kada adlaw matuman na to. Pero wala lindot ba? Maski magdin ato matuman tanang sugo sa Ginoo sa matag adlaw, ang importante gibuhat ni mo imong gas. Na tumanon. Yes, Ginoo, ato mo lang limitado lang ta. Ang atong kapasite, limitado lang. Ang atong tawag igsoon nga wealth, limitado lang. Dili all the time maka-provide ng mga gusto na himo sa Diyos. Pero I believe this, if you do your best to follow His command, para sa Diyos ako na kayo na kahimo. Palibalik ka na isura, little as much, with God is in it. Kasi gamay na. Basta nagtalo ka, sa nag-obey ka sa Ginoo, kamay lang kapag obey. Maski itry nyo mong gas, kung ano yung maghimo, kasi naman ka nag-disobey dito sa Ginoo. Gamay nga obedience, gusto ko basta inahinay mo na po, mutubo naman na. Mutubo lang na, haptod nga matumag yung mong Ginoo sa mong kinabay. I believe every believers, every Christians, wala ka man kung unsa may ipa-obey sa Ginoo sa mga ugma, lahi-lahi man tag buhaton ugma, lahi-lahi man tag himuon, lahi-lahi man tag matubang ugma, lahi-lahi man nga mga place na itong pagatuan ugma, and always remember, obeying God, di na simbahan. Ang even the place kung asa kadanon sa Ginoo. Sa eskwelahan, obey ka. Sa imong trabahuan, obey ka. Sa mga public places, obey the Lord. And I believe, dagko naman dapat. Nakabot na kung unsay mga dapat itong i-obey sa Ginoo. Everything na itong dapat imuon. And you know what? We need to obey God. Loving obedience. Ay gubaon na pagkamasulog doon. Morning, so makit Andre, kung we truly love the Lord, keep His commandments. Keep His commandments. Ay mga statement rin akong ipanghimo, akong ipangsulat. Nadunggan na nila before sa English nga version, karon ako ang giblaan. Akong gibisaya. Ako lang gibisaya. Nadunggan nila before English version, karon ako siyang gibisaya. Number one, ingat rin. Ang pagsunod sa Diyos, tingali ang imong gitanon nga kaulaw. Apan mahimong imong kadungganan nga dayon. Ang imong pagsunod sa Dios tingali ang imong gitanon nga kaulaw. Siguro sa tanaw sa ubang tao ng ulaw, sa mga tuhanan siguro magsimba. Siguro lantaw nila ulaw kayo para sa imuha sa kalibutan, kay tungod na obey ka sa Ginoo, nagsunod ka sa Ginoo. But always remember sa apan ang mahimong imong kadungganan ngadto sa dayon. It will bring us igsoon honor, kadungganan. No, you know, igsoon there are people, ngayon si mga takawaan ta, yan, nakalumadugay, mamatay na ka. Mamiss na nila yung pagsimba. For example, gaagi ka sa napay, kalbing ko, gaagi ka, yung tarot yan, gaagi si Andre, asa ka na to? Ay, mamatay na. Luoy na ito. Mamatay na dito. Kung ano yan, nagasimbas ka, liman ka. Nag-umpay lang kasi there are people, look at it. Huwag yung kaulawan man, para di mo nga, ngayon sila, simpa, nagalagpay mo, nagagay mga istorya sa mo, tungod ka na ubay ka, even your classmates, sa mga puro lang, ginoon yung istorya. Agad wala sa mga friends, once gani, pag ginoon na istoryahan, taragan, Muna, ikaw mo nga pa, di na lang gusto na ginoo, kaya naman, kabalungan ka, managan po sila. Isgutan gani ang Biblia, paano? Sibat na kayo, masa na mga ito, paano magilin? Pero soryahin ka buwang, matapok ka natin. Okay na sila. So still obey God, amen? Bakat number 2 statement. Ang pagsunod sa Diyos, naghatag kanimo nga daghang yutanon nga kaakuhan. Ibig sabihin, ang iyong pagtuman sa Ginoo daw, naghatag ka nato o daghan kayo nga responsibility or daghan kayo nga ginahimo apan hatagan ang imong labi nga mahangturon nga pribilehiyo.
Ibig sabihin, tagaan ako kayo ang privilege sa Ginoo. Number 3, ang pagsunod sa Dios nagdala kanimo gawas sa imuhang mga plano. Yes, nagtuman ka sa Ginoo, gibiyaan nimo mga plano apan imo diri gibutang ka sa plano sa Dios. Tinuod na? Pagsunod sa Ginoo, gibiyaan nimo mga plano, pero always remember karon nara ka sa plano sa Dios. And last, pagsunod sa Dios tingali ang imong labing dautan nga yutan-ong desisyon. Ang imong pagsunod sa Ginoo tingali mao ni ang imong labing dautan nga yutan-ong desisyon apan mahimong mahangturon nga desisyon. Yes, diri temporary naman eh. Siguro ang atong pag-decide mo follow sa Ginoo, obey sa Ginoo, mao ni atong gitawag nga murag maingon ka dautan kayo nga desisyon, pero yung suon someday sa langit mao na mo pinaka the best nga decision yung gimo sa imong kinabuhi. When you obey the word. Obey the word. Keep this commandments. The question for the conclusion tonight. The question tonight. How's our obedience? Kumusta? Kumusta ang atong pag-obey sa Ginoo? Nabatay pinayuan kapag kasunod doon? Nabatay walay pag-unong pagkamasulod doon? Or naabatay mahigugmaon na pagkamasulod doon? Kumusta ang iyong pagtuman sa Ginoo? Kumusta ang iyong pag-obey sa Ginoo? Kumusta ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong desire to serve the Lord? Kumusta ang iyong pagtuon sa pulong sa Ginoo? So, Christian sa Ginoo, there are two things na pinaka-importante sa pagkatawag ng ginagawin ko sa hapa. First is, importante lang siya. Kung nalayo na kanin, kung nawala na sa iyong I believe sa iyo na kayo ka manayo sa Ginoo. Kung saan nakabutang pastor? Reading His Word and pray. If Christians wala na galing devotion sa imong life, if ang usa ka Kristohanon galing wala na galing nagkapadayon magtuon sa Biblia, nakabalo ko lisod na, kaya naman nag-agi ko na. Kung galing ko pastor siguro, si pareho ta. Kasi wala akong nabasa Bible, kasi wala akong gaan po. But I challenge every one of you to be strong our Christian life. Kailangan natin pulong sa Ginoo. Kailangan natin atong devotion every night, every morning. Why not tonight? As we come to the altar, atong tagaan o dako kayong importansya. Ang pulong sa Ginoo. O ang atong panahon sa pag-istorya dira sa Dios. And I believe that, kung imo na mahimuon, mahimo tayong tulo kabutang tonight. Mahatag tayo sa Ginoo atong itunan karon by towards sa deliberate obedience, reckless obedience, and loving obedience. Magapo talaga sa pray. Every head bow, every eye closed. Let us pray. Tuko tumulong, yung atong mata. Father in heaven, Lord, salamat po sa bed tonight. Lord, salamat kayo sa imong punong na among nadunggan, Lord. The whole matter, the whole conclusion of our life, Lord, prayer God, and it has commandments. Salamat, Lord, kinaay pagtuman. Lord, dili man kita matuman tanan, patabangin ni Lord to obey and everything kung unsa ang among angay tumanon. Ay mga butang Lord sangay, na dili di mahimaya. Lord, ako pag-ampo tonight, that you will be with your people, Lord God. So mag-bless sa inang pinabuhi. Help us, Lord, to keep all obedience. Help us, Lord, na dili mo undang, dili mo hunong sa pag-obey. Help us, Lord, na among tuyuon, Lord, na mutuman din. And last, Lord, tagain may pagigugma pagtuman. Ibug-at yun kayo sa among Lord na matuman nimo kung wala nila higugma diya kanimo. The reason why we serve your word, the reason why we obey you, because we love you, Lord, sa among kinabuhi. How great you are in our life. Lord, akong ginabalik, tagdo ko gimaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Kawig soon tonight, as the piano is playing, lindot kayo ang atong kanta.